Isang pinapalang gabi mula sa segment ng Payong Kabarangay. Ako po si Wilfredo Badong Pascual ng Telecom. Nais ko lang pong itanong kung ano po ang duties and responsibilities ng isang barangay kagawad. Maraming salamat at mabuhay ang inyong programa. Kapag umuulan, susuklaban ganyan ng payong. Pag may problema, ay handang magbigay ng payo. Kapatid, sino pa nga ba siya na ngayon? Itatak sa utak pangalan na Junior Payong ngayon. Okay, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. At welcome po dito sa ating segment, ang Payong Kabarangay. Maraming salamat po sa katanungan ng ating kaibigan sa Telecom na si Badong Pascual. Pero bago natin sagutin yan, nais ko pong ipakilala sa inyo ang isang veteranong kagawad ng Barangay 310 at ang fire chief ng Trio Fire and Rescue Volunteer. Walang iba kundi si Kagawad Rodel Ortiz. Kagawad, welcome. Oy, magandang gabi. Okay, at magandang gabi sa inyo mga kabarangay at salamat at ako'y naimbitahan dito sa ating Payong Kabarangay. Okay, at siguro Kagawad Rodel, doon sa katanungan ng ating kaibigan na si Badong Pascual na kung ano ba ang duties and responsibilities ng isang barangay kagawad, ay nararapat lang siguro na ang sumagot ito yung mismong ating USEC DILG na si Martin Dino. Dahil meron siyang segment sa isang YouTube na mas tingin ko mas malinaw at ini-encourage ko po ang ating mga viewers na panoorin at himayin po natin ang video na ito. Ang kagawad, ang trabaho to enact. Kayo ang gagawa, babalangkas ng batas. Ang kagawad, sa totoo lang, para kayong mga congressman at senador. Ang linaw. Kayo ang gagawa ng mga ordinansa at saka mga resolusyon sa barangay. Ang kagawad, kayo ang magpapasa ng budget. Ang kagawad, kayo ang magpapasa ng tax ordinance sa barangay. Ang barangay kagawad, 2 beses lang kayo pupunta sa barangay hall. Pagka may meeting, ayan ang number 1 na trabaho ninyo. A-attend kayo ng meeting, yung unang meetings, first week o second week, then third week. Yan ang trabaho ni kagawad. Tapos meron dun sa dulo. Kayo ang magbabalangkas ng mga proyekto. Kaya nga may 2 function ng kagawad. Una, umattend ng meeting 2 beses sa buwan. Pangalawa, kayo ang mag-head ng committee chairman. So ngayon, itong trabaho nyo, mga kagawad. Hindi kayo ang nakikipagkontrata dahil yan ay trabaho ni Kapitan under Local Government Code Book 3, Chapter 3, Section 389. Ito po ang kapangyarihan ni Kapitan. The barangay captain will enter into contract, not the kagawad, with the concurrence, ayan ang trabaho nyo, with the concurrence of barangay kagawad. Ngayon, yan ang galit na galit ako ngayon. Bakit nalalabas ng treasurer ang pera? Bakit nalalabas ng treasurer ang pera? Bakit nalalabas ng treasurer ang pera? Na certification lang ni Kapitan. Dapat yan, may pirma ang mga kagawad. Kada sentimo na ilalabas ng treasurer, dapat nakapirma ang mga kagawad. Ano yan? Ito yan dapat. The Barangay Council of Barangay, authorize the barangay treasurer to withdraw fund and to pay such project. Pero ang nagbungkahi, isang kagawad. Hindi dapat makapaglabas ng pera ang treasurer ng barangay, not unless merong barangay council resolution authorizing the barangay treasurer to withdraw such fund and to pay such project. Dito nyo lang po nadidinig ngayon yan sa barangay tayo. Yan. Yan ang pangunahing trabaho ng kagawad. Kaya nga sabi ko, highest paid. Bakit? Kung ang kagawad kumikita ng 10,000 isang buwan, magtatrabaho siya ng 4 na oras, magkano kinikita niya per hour? 2,500.
2 oras lang talaga eh. Dahil yung tinatawag na additional trabaho, ano to? Ito yung officer of the day. 7 kagawad binibigyan ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hanggang Sunday. Optional yan. Tapos bibigyan si kagawad ng area of responsibility. Sitio 1, Sitio 2, Sitio 3, Sitio 4. Wala sa local government code yan. Optional yan. Ay, kaya kayong mga kagawad, ito ang prime. Kauna-unahan, ito yung inyong mga kapangyarihan. Kaya nga sabi ko nga, alam mo pinag-aawayan ng barangay? Sasabihin nila, budget. Hindi, Kapitan, 7 kami. Kaming mag-appoint kung sinong treasurer, secretary. Hindi po ganun. Walang kapangyarihan ng mga kagawad na mag-appoint ng secretary, treasurer. It is the sole prerogative of the punong barangay with the concurrence of kagawad. Ayan. Tandaan nyo may concurrence ng kagawad. Pagka nag-akusa ka sa isang tao, meron kang tinatawag na prueba. So, yan po, ha? Ngayon, si Kapitan naman. Hindi! Ako ang Kapitan. Magkapitan muna kayo. Mali din yun, Kap. Tandaan mo, merong kapangyarihan din ang mga kagawad. Kamukha ngayon, sobrang kapangyarihan ng kagawad pag nadimanda si Kapitan at saka si Treasurer na kung merong Barangay Council Resolution authorizing the Barangay Treasurer to withdraw funds and to pay such project. Tanong, nag-withdraw ng pera si Treasurer. Saan binayad? Asan ang pera? Nasa kamay ni Kapitan? Nasa kamay ni Treasurer? Patay kayo dyan. Po siya, malversation of public funds, falsification of public documents, at saka grave abuse of authority. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya ngayon, ang mga barangay, intayin nyo dahil may order na ako na lahat ng mga complaints sa akin, ipapa-audit ko ang mga barangay. Titignan ko kung saan nyo dinala ang pera, yung panalapi, dahil just a simple certification ni Kapitan, ang treasurer na withdraw ang pera nang walang proyekto, nang walang dokumento. Boss, mayroon kayong paglalagyan. Hindi lang kayo matatanggal sa pwesto, makukulong pa kayo. And I promise you that para sa mga korap, magnanakaw na barangay official, lalo-lalo na ang kapitan at ang treasurer. Maniwala po kayo. Bago matapos ang termino namin, we will make sure na dapat mabago na uli at mabalik sa dati itong tinatawag natin na disbursement of fund na ginawa ng COA. Puro corruption ang nangyayari ngayon. So, yan po. Okay. At siguro naman po, nabigyan namin ng kasagutan ang katanungan ng ating kaibigan na si Badong Pascual ng Telecom. At syempre, iinggan din naman natin ang ating reaksyon, opinion. Yung isa sa ating tinatawag na nating veteranong kagawad ng 310, si Kagawad Rodel Ortiz. Oo, maganda ang sagot ng ating Yusek Dino, no? Napakalinaw kung ano talaga ang trabaho at tungkulin ng isang kagawad. Napakalinaw. Mula dyan, yung gumawa ng o bumalangkas ng ordinansa, resolusyon, tax ordinance, magpasa ng budget, at mag-isip ng mga proyekto para sa barangay. Siguro may dadagdag ko dyan doon sa kinalulungkot ng ating Yusek Dino na kung bakit nakapaglalabas ang ating, yung ibang barangay treasurer ng budget na barangay certification lamang ng pulong barangay ang daladala. Kaya nga, maputol kita kagawad. Samantalang nung panahon natin, nung ating mayapang kaibigan na Kapitan at Telmalim, kailangan merong majority vote man lang na pirma. May concurrent ng barangay kagawad. So, talagang nakakalungkot yung nangyayari sa ngayon, Oo, tama ka. Alam mo, naalala ko, nung ako'y nagsimula maging kagawad ng barangay noong 1996. At halos sa 2 dekada na, na nakapagsilbi sa ating barangay. Naging noong araw, bago tayo makapaglabas ng proyekto, na panahon pa nga ni Chairman Tony Cayetano,
idadaan ka sa butas ng karayom, sa debate pa lang. Nagdedebate ang mga kagawad doon na kung paano ilalabas ang proyekto, paano gagawin. Hindi pwede yung tinatawag ngayon na nagiging kalakaran ng ibang tiwaling punong barangay. Yan yung tinatawag na walking resolution. Teka muna, kagawad, ang walking resolution ba, para malinaw lang sa lahat. Paano ba ito? Ano bang walking resolution? Iyan ay ginagawa ng mga punong barangay, no? Sabihin na natin gumagawa ng shortcut. Okay. Dahil nga siyempre sa lamang na sila sa numero, majority ng kagawad ay nasa kanya, hindi na niya tinatawag yung mga kagawad na nag-o-oppose o sabihin na natin hindi niya kapanalig. Dinidiretso na lang nila na yung resolusyon o yung proyekto, ipirmahan na lang nila, pinapadala na lang sa mga bahay-bahay ng mga kakamping kagawad at pagbalik ng resolution, pirmado na ng majority. Okay. Kaya doon, nawawala yung check and balance. Kaya minsan, katulad mo, hinaing mo na rin sa akin yan, nagulat ka na lang, committee mo, nakapaglabas ng proyekto na hindi mo alam. Tama ba? Exactly. Oo nga. At nakakalungkot nga isipin na talagang kagaya nga ng aking minsang nasabi, iba yung hindi pinape-perform sa hindi nagpe-perform. Diba? Ang ibig sabihin natin, kung tayo naaabisuhan, diba? Naiimpormahan man lang, no? Na ito yung ating gagawin, na kinukol yung attention natin, siguro napakalaking bagay na yung tinatawag ang barangayan, ipagtutulungan, diba? So, Oo, tama. Napaka-importante kasi talaga na kahit hindi mo kakampi ang isang kagawad, dapat bigyan natin ng pagkakataon yung kagawad na mag-perform ng trabaho niya. Ano ba yun? Yun nga, magbalangkas ng ordinansa, resolusyon, na magplano ng mga proyekto. Doon natin makikita yung tinatawag na check and balance kung tama ba yung proyekto. Magprepara ng budget. Pero kung hindi na natin sila bibigyan ng pagkakataon, nawawala yung essence ng check and balance. Doon na pumapasok yung korupsyon. Wala po tayo pinatutunggol. Pero yan po ang danger ng malversation of funds. Pangalawa, no, naipunto kanina ni Yusek Dino, yung merong optional. Yung optional pala talaga. Yung sinasabing pag-duty ang kagawad, no? Totoo yan, sa ating local government code kasi wala naman talaga yung tinatawag na mag-duty. Yan ay sa pagbibigay ng kagawad kung siya ay mayroong sobrang oras o voluntary in nature. Parang ginagawa mo kagawad, nagbo-volunteer ka sa akin bilang isang fire volunteer, okay, no? yan sa iyong kagandahang loob. So, kung ikaw po ay hindi nakapag-duty doon sa barangay, yung tinatawag na uupo ko doon, totoong hindi naman yan mandatory. Yan ay optional. Sapagkat ang kagawad po ay hindi peace officer. Kanya nga sa ating local government code, yung chairman lamang ang authorized pagdala ng baril. Bilang yan ay kaakibat ng kanyang posisyon bilang chairman. Yung mga kagawad, maaari, ang sabi ron ay maaari maging peace officer kung kinakailangan, hinihingi ng pagkakataon. No? Yan po ay optional. Ganun kalinaw po yan. Okay ba yung kagawad? Okay, at least malinaw lang, at galing mismo sa ating Yusek Dino, yung paliwanag na yan patungkol sa Officer of the Day. So, dito kagawad, napakaswerte pala ng isang barangay na mayroong mga aktibo ng mga agawad na talaga namang nagpe-perform bukod doon sa nakasaad sa batas. Katulad mo na meron kang talagang pagbibigay ng oras mo diyan sa yung trio fire and rescue volunteer na yan wala namang additional na bayad, kaya nga volunteer. Oo. No? At kagaya rin siguro nung ating itinayong samahan na pagbibigay tulong, yung Damayan Triple Organization. Tama ka doon, kagawad. Alam niyo po, mga kabarangay, ito pong organisasyon nito wala pong additional sahod. Actually po, yung mga bawat area po natin na official dyan ay nag-aabono pa nga po. Kaya talagang napakaswerte, no, ng mga barangay na may mga ganitong kagawad na talaga naman nagsisilbi at nagtatrabaho.
at nakikita 24 oras sa kalsada. Okay? Okay. So siguro, doon sa ating mga kaibigan na nais pong magtanong dito po sa ating Payong Kabarangay, wag po kayong mahihiyang mag-message po sa amin at sa ating kasamahang Kagawad Rodel. At yan naman po ay aming agarang tutugunan. Para na sa ganon, magkaroon ho ng kaliwanagan at hindi po tayo maliligaw. Okay? So maraming salamat po. At sana po patuloy nyo tangkilikin at panoorin ang aming segment na Payong Kabarangay. God first. God first.